Hindi alam nila Lena at Vincent kung sinong unang tutulungan nila dahil sa dami ng mga nadisgrasyang sakyan sa labas ng paliparan. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang panlulumo at naroon pa rin na palaisipan kung anong dahilan ng pagsukob ng dilim sa malaking bahagi ng lungsod ng Bohol. Samantala, ang parehong senaryo din ang lumabas sa mga balita sa telebisyon na pinapanood nitong sina Jello, Berna at Liway Sevilla. Binalot tuloy sila ng pag-aalala dahil alam nilang sa paliparan ngayon ang landing ng sinakyang aeroplano nitong sina Lena at Vincent. Hindi talaga titigil ang mga kampo ng dilim hanggat di sila nakakapanakit. Nakakatiyak ako na may kinalaman dito si Jeronimo. Hindi siya titigil sa kanyang mga plano. Wika nitong si Jello. Naroon naman na siguro sila Lena. Magkakaroon na ng katuwang sina Anton. Kaya panatag mo ang kalooban mo. Wika nitong si Berna. Pero malalim pa rin ang buntong hininga nitong si Jello na napansin naman ng kanyang anak na si Liway. Isa-isang tinulungan naman nila Vincent at Lena ang ilang mga nadisgrasyang motorista. Maya-maya lang ay napansin nila ang mas lalong maitim na usok na sumukob sa lugar. Kaya naman lalo nilang binilisan ng pagtulong at ang pag-alalay sa mga taong nakahandusay. Sir, kailangan nyo na pong lisanin ang lugar na ito. Wika niya din sa isang pulis pagkalapit niya dito. Pero laking gulat niya nang pagtingin sa kanya nito ay iba na ang itsura. Pinasok na ito ng isa sa mga espiritong pinakawalan ni Jeronimo. Agad itong bumunot ng baril at akmang babaril nitong si Vincent. Kaya naman inunahan niya na ito ng malakas na suntok at agad itong bumagsak sa lapag. Pero mabilis din itong nakabangon at tuluyang nakapagpaputok. Buti na lamang at naiwasan niya at agad siyang tumakbo para lapitan itong si Lena na nakaalalay naman sa isang babaeng sugatan. Habang papasok sila sa paliparan, tumulong na rin si Vincent sa kanya para mabilis ang kanilang paglakad. At pagpasok nila sa paliparan ay napansin nila ang pagsunod sa kanila ng pulis at ilang pang mga kalalakihan na tila may sanib na rin. Sa mga sandaling iyon, hinarang ang mga ito ng ilang mga kapulisan din. Pero sinugod lang sila ng mga ito. Taglay ang napakalakas na puwersa. Agad na humandusay ang dalawang pulis na humarang. Nakitang-kita nitong sina Vincent at Lena. At nang makita pa ng mga nakahandusay na pulis na babarilin sila, ay agad silang nagtakbuhan. Dahil napagtanto nila na wala silang kalaban-laban sa mga ito. Dahil hindi na ito ang kanilang mga kasama. Pagpasok naman sa paliparan ay agad naghanap itong sina Vincent at Lena ng ligtas na lugar para mapag-iwanan sa sugatang babae. Miss, dito ka lang Delikado sa labas. Pansamantalang tinalian ni Lena ang dumudugong sugat nito sa paa. Ano po bang nangyayari? Tanong ng babae sa kanila. Mahirap ipaliwanag sa ngayon. Ang maigi, manatili ka na lang muna dito hanggat wala pang dumarating na tulong. Huling wika ni Vincent sa kanya. Napatingin naman ang babae sa kanyang sipi na ikinagulat niya na wala itong signal. Kailangan naming umalis. Pakiusap lang wag kang aalis dito. Huling wika ni Vincent sa kanya. Tumango na lamang ang babae bilang pagtugon. Mag-uumaga na, pero napakadilim pa rin ang paligid ng paliparan. Kaya walang ideya itong sina Lena at Vincent kung ano bang nagaganap sa labas. Pero kailangan nilang suungin ito dahil tiyak na maraming nangangailangan ng tulong nila. Samantala, napapaligiran naman ng mga kapitbahay nga ito si Mang Billy na tinatawag ding Edong, ang lalaking tinulungan ni Yano. Halos malaki ang mga mata sa pagkakatitig nila sa lalaking nakahandusay. Buti hindi ka napahamak, Edong. Ilang beses ka na kasing sinabihan ni Father Wilfred na sa kapilya ka na tumuloy tuwing gabi. Alam mo naman na delikado ngayon. Tikas kasi ng ulo mo. Wika ng isang lalaki na nanlalaki pa ang mata habang nagsisermon. Nakakatakot naman dito sa lugar natin. Bumabalik na talaga ang dating kulirat. Kung may mapupuntahan lang talaga kami, umalis na kami dito.
Wika naman ng isa pang babae. Ako din ako. Hindi ko na yata kaya talaga bang matagalan ang mga pangyayari dito. Wika pa ng isang matanda. O tabi. Umalis kayo sa daanan. Wika naman ng mga tanod na papalapit. Anong oras sumalakay sa'yo to, Edong? Tanong ng isa. Mga 2:00 ng madaling araw eh. Paano man napatay yan? Hindi ko nga alam eh. Sinuwerte lang ako. Sabi pala ni Kapitan kung ayaw mo daw sa kapilya ay tumuloy ka na lang daw sa barangay. Doon ka na lang daw matulog paggabi. Huwag mong hintayin na ikaw naman ang matsambahan ng mga maligno dito sa lugar natin. Wika ng leader ng mga tanod. Pinalalayan naman si Edong ng isa pang tanod para isakay naman sa sidecar ng tricycle. Nang sa ganun ay madala siya sa pagamutan. Kayong lahat, hanggat maaari niyong doblehin ang tibay ng mga dingding nyo at ng mga bubungan ng bahay nyo. Ibayan nyo na dahil hindi natin alam kung kailan tayo sasalakayin ng mga salanggapang na yan. Muling wika ng namumuno sa mga tanod, si Boss Toto. Asa na ba kasi ang binubuong grupo ni Mayor? Kailan pa ba sila tutulong sa problema dito sa lugar natin? Kapag madami nang naging biktima? Tanong na isang matandang babae. Mamayang gabi pa lang sila ipapakilala ni Mayor eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Ano? May bonggang launching pa? Ang corny naman. Kakandamatay na yung mga tao dito, may pagganyan-ganyan pa. Ano ba naman yan? Ano ba bang hinihintay ni Mayor? Simulan na ang pag-roonda rito sa Kulirat. Wika naman ang isa pang nakikiusyoso. Halos hindi na kami makatulog gabi-gabi dahil sa takot. Sundot pa ng isa. At dito ay hindi naman nakatugon itong si Boss Toto dahil tama naman ang mga sinasabi ng mga ito. Yano, ikaw ba ang pumatay sa aswang na umatake kay Edong? Tanong ni Aling Olivia kay Yano habang sila ay nag-aagahan. Opo, pero sinabihan ko po siya na wag itong ipagsabi. Ano naman kung malaman ng mga tao? Tanong naman ni Aling Filomena. Yun po kasi ang pinirmahan ko sa kontrata ni Mayor na kung mga hunting kami ay dapat sama-sama para hindi malagay sa panganib. Baka mamaya po kasi ay alasing kagad nila ako sa grupo kung malaman nila na sinuway ko yung kontrata. Kaya pala. Diyos mio naman itong si Mayor. Napakadami namang arte. Muling wika ni Aling Filomena. Oy Filomena, may makarinig sa'yo. Mas mainam na rin ang sumunod na itong si Yano para walang aberya. Wika naman ni Aling Olivia. Agad namang nagtungo sa kabawan itong sina Anton at Totep, kung saan ay kasama rin nila sina Tonyo, Delphine at Tony. Itong si Silowa naman ay muli nang bumalik sa 4 na ilog dahil kinakailangan pa niyang alisin ng bisa ng anting-anting ng mga daligdigan. Pagdating sa kabawan ay agad nakarating sa kanila ang mga sitwasyon sa ilang bahagi ng Bohol patungkol sa paglaganap ng dilim. Kaya naman wala na silang sinayang na oras pa dahil alam nilang kailangan ng mga tao ang tulong nila sa nasabing lugar. Sumama din sa kanila si Robert bagaman nagpaiwan naman si Gibo. Tuluyan ang nag-umaga sa mga sandaling iyon at kaliwat kanan ang tinutulungan nitong sina Vincent at Lena. Madaming lugar na ang inabandona ng mga taong bayan dahil sa takot na maging sila ay maging biktima na rin ng bagay na hindi nila malaman kung ano ba. Agad namang dinala ni Lena sa abandonadong sasakyan ang ilan sa kanyang mga tinulungan. Mabuti na lamang at umaandar pa ito kaya naman nagawa nilang makaalis sa isang lugar at maghanap ng mas ligtas. Hanggang sa makarating sila sa isang ospital. Agad na pumasok itong si Vincent sa loob ng ospital para maghanap ng mga gamit para sa mga kasama nilang sugatan. Inisa-isa niya ang mga kwarto nang mapansin niyang refleksyon ng salamin. May sumusunod sa kanya na isang itim na nilalang. Napahinto siya dahil nakaramdam siya ng hindi maganda. Inilingalinga niya rin ang kanyang mga mata nang muli niyang mahagip na papalapit na sa kanya ito. Agad siyang bumunot ng punyal bilang pangdepensa. Pero bigla itong naglaho. Alam ni Vincent na nasa paligid lang ito. Kaya naman hindi siya nakampante. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng ingay sa isang kwarto at marahan itong bumukas. Dahil dito ay lalong humigpit ang pagkakahawak ni Vincent sa punyal. Pero nagulat siya ng isang tao nang sumilip dito. Isang doktor. Agad niya itong nilapitan. Tulungan niyo ako.
Wika nito. Sa tindi ng takot ng doktor ay hindi na ito halos makagalaw pa. Inalalayan ito ni Vincent para madala sa mga kasama pa nilang mga sugatan. May mga gamit po ba kayo dito? May mga kasama po kaming mga sugatan eh. Doon sa may dulong kwarto. Turo ng doktor. Pero paglingon ni Vincent sa itinuturong kwarto ay napansin niya ang pamumuo ng usok dito. Korting nila lang ito na may mga mapupulang mga mata. Kailangan na po nating lumabas. Wika ni Vincent. Agad naman silang nakalabas at nadala ni Vincent ang doktor sa sasakyan. Kung nasaan nga itong si Lena at ang iba pa. Kailangan kong bumalik sa loob. Wika ni Vincent kay Lena. Naroon ang mga gamot. Agad na umakbang pabalik itong si Vincent. Bit-bit ang kumikinang napunyal. At gigil din siyang hanapin ang nilalang sa loob ng ospital. Muli niyang inisa-isa na buksan ang mga pinto ng kwarto. Pero pagpaling niya, ay agad nang tumambad sa kanya ang hinahanap niya. Mabilis ang naging pagkilos nito na tumabon sa buong pagkatao niya. Tila napadpad siya sa ibang lugar na napakadilim nang biglang may umatake sa kanya. Tinamaan siya sa muka kung saan ay agad na tumagas ang dugo. Isa pang pag-atake tumama naman sa kanyang tagiliran. Hindi alam ni Vincent kung saan nagmumula ang pag-ataking ito. Pero alam niya na nasa loob siya ng isang itim na ritual. Isa pang pag-atake ang tumama sa kanya at naramdaman niya ang pagbaon nito sa kanyang dibdib. Muli pa sana siyang aatakihin pero nagulat siya nang biglang magliwanag ang paligid. Tumambad sa kanya si Lena. Hawak-hawak ang isang itim na tali na gawa sa damo. Patuloy ang pagtagas ng dugo sa katawan nitong si Vincent. Pero hindi niya na ito ininda. Muli niyang inisa-isang buksan ng mga pintuan ng mga kwarto sa galit niya. Alam ni Lena na isang espiritu ng barangan ang nasa loob ng ospital. Kaya naman dito madaling kalaban. Dahil lalong lumakas ang kapangyarihan ng mga ito sa matagal na pagkakakulong at bilang ganti sa pagpapalaya ni Jeronimo sa kanila ay sinusunod nila ang mga utos nito. Naroon siya. Turo ni Lena sa isang kwarto na agad namang sinipa ni Vincent ang pintuan. Agad ding nagpakita sa kanila ang barangan. Pero mabilis na nagpakawala itong si Lena ng latigo na gawa sa baging na agad ding pumulupot sa katawan ng barangan. Pinilit na alisin ng barangan ang pagkakatali sa kanya ng baging. Pero lalo itong humigpit ng humigpit. Lalo na sa kanyang leeg. Hanggang sa maputol ang kanyang ulo. Humandusa ito sa sahig at kumalat ang itim na likido. Agad namang inalalayan ni Lena ang duguang si Vincent. Isa siyang barangan ng hangin. Wika nitong si Lena. Agad nilang kinuha ang mga gamot na kailangan at muli rin silang bumalik sa kanilang kasakyan. Dito ay naabutan nilang inaasikaso ng doktor ang mga sugatan. Kailangan natin ng mas malawak na lugar para sa kanila. Kailangan nila ng maayos na pahinga. Dito ay nagkatinginan itong sina Lena at Vincent. Dahil tila imposible yata na makahanap ng lugar na sinasabi ng doktor. Naisip nila ang ospital na pinanggalingan. Pero di pa sila nakakatiyak kung ligtas dito. Kaya naman minabuti na lamang nilang lisanin ng lugar. Samantala, laking galit naman itong si Jeronimo nang matuklasan niyang wala nang isa sa mga espiritong pinakawalan niya. Hindi niya na ito nararamdaman pa. 10 masamang espiritu ng iba't ibang nilalang ang pinakawalan niya para maminsala. At sa tingin niya ay hindi aabot ng 1 linggo ay malilipo lang malaking porsyento ng mga naninirahan sa lugar. Pero kung ganun kabilis na mapaslang ang mga espiritong pinakawalan niya, tiyak na hindi niya magagawa ang kanyang naisin. Agad namang nakapasok sa unang bayan ng Bohol itong sina Totep, Anton at ang kanilang mga kasama. Doon ay agad nilang naramdaman ang kapangyarihan ng natitira pang mga espiritu. Napakunot ng noo itong si Anton dahil alam niyang madami na namang pangkaraniwang tao ang madadamay sa pangyayari. Lalong binilisan ni Totep ang pagmamaneho dahil sa kanilang pag-aalala nang biglang bumagsak ang isang malaking puno sa kanilang harapan kung saan hindi na nagawa pang makapreno nitong si Totep. Wasak ang uso ng kanilang kasakyan maging ang makina nito. Kaya naman napilitan na lang silang lahat na bumaba. Napakamot na lamang ng ulo itong si Anton
dahil alam niyang di na mapapakinabangan pa ang kanilang sasakyan. Paano yan? Wika ni Tony. Nagkatinginan ng lahat. Wala tayong magagawa kung hindi maglakad. Wika naman itong si Anton. Gaano pa ba tayo kalayo sa sentro? Malayo pa, nasa unang bayan pa lang tayo. Dito sa gawing silangan. Tugon naman itong si Tonyo. Maglalakad na sana sila nang mapansin itong si Totip ang punong bumagsak. Lumapit siya dito. Bata pa ang punong ito Wala ring malakas na hangin. Kaya hindi normal na bumagsak lang ito ng ganun-ganun lang. Agad siyang napatingin sa paligid. May gumawa nito. Naunawaan naman agad ng mga kasama ang ibig sabihin nitong si Totip. Kaya naman iniligid din nila ang kanilang mga paningin. Hindi nagkamali ng pakiramdam itong si Totip dahil ang espiritu ng engkanto ng talahib ang may gawa ng pagbagsak ng puno. Kailangan nating mag-ingat. Muling wika nitong si Totip. Pagkakuha ng mga gamit sa sasakyan ay agad nilang nilisan ang lugar. Hindi pa man sila nakakalayo ay nakaramdam na sila na tila may sumusunod sa kanila. Kaya naman pare-pareho silang huminto. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng mga tila lagitik. Mga puno sa kanilang paligid. Babagsakan tayo ng mga puno. Wika nitong si Tonyo. Hindi lang isang puno ang tumumba bagkus ay sunod-sunod ang pagtumba ng napakarami pang mga puno. Mabilis nilang naiwasan ng mga ito maliban kay Robert na naipit ang dalawang paa. Nagulat na lang silang lahat nang tumamba dito. Halos durog na ang mga paa nitong si Robert dahil sa laki ng punong dumagan sa kanya. At mabuti na lamang ay sa bandang paanan lang at buhay pa siya. Halos mabaliw ito sa sakit na nararamdaman. Agad nilang pinagtulong-tulungan na maalis ang malaking kahoy. Pero nanlumo silang lahat nang makita ang halos putol ng dalawang paa nitong si Robert. Hindi nila ito pwedeng iwan sa ganong sitwasyon. Agad nila itong binuhat at dinala sa likod ng sira nilang sasakyan. Sa mga sandaling yun ay bahagya silang napigilan dahil sa nangyari kay Robert. Agad namang nagdesisyon itong sina Tony at Delphine na maiwan na lamang muna at paunahin na itong sina Totip, Anton at Tonyo dahil lumalala na ang sitwasyon. Nagpaalam na ang tatlo at wala nang sinayang na oras pa. Samantala agad na binalot itong si Tony at Delphine ng sugat ni Robert. Nang sa ganon ay umimpis ang pagtagas ng dugo nito. Delikado ang sitwasyon nitong si Robert kung hindi ito agad madadala sa pagamutan. Pero nasira na nga ang kanilang kasakyan at laking gulat pa nila nang biglang sumulpot sa likuran nila ng isang nilalang. Ang engkanto ng talahib. Yan, muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa episode natin sa ngayon. Anong klaseng mga nilalang kaya ang pinakawalan nitong si Geronimo sa Bohol na nagdadala ng takot at kaguluhan? Kakayanan kaya nilang tapusin agad ang mga ito sa mabilis na panahon nang hindi na makapinsala pa? At kaya rin ba nilang tagalay nakapangyarihan ng lahat ng mga ito? Muli maraming salamat sa inyong mga pao at hanggang sa muli, pakikibangan ng ating mga bida. See you sa next episode. Bye-bye. Sa imong kamot, Buda ikasanaan sa kuyang tigmamawot. Tighahagad ko na, dai ka nango na maghali. Suliton niya to, an aldaw